Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid tayo sa isang mahalagang usapin? Ito yung maaring dahilan kung bakit minsan ang isang team, kahit ang gagaling ng tao, parang hindi umaabante. Oo, yung parang na-stock lang, no? Oo, ganun nga. Pag-uusapan natin ngayon yung functional diversity. Gagamitin natin yung lente ng 5 kaloban sa Efeso 4, Apostle, Prophet, Evangelist, Shepherd at Teacher, o APEST, para mas madali. Sakto. A-pest. Ang mga basehan natin, galing ito sa isang pagsusuri, makakristyano at biblikal, tungkol sa apostolic gifting and functional diversity on teams. Ang misyon natin, gusto nating maintindihan kung bakit yung disenyo mismo ng team, yung tamang halo ng mga kaloob na to, ay baka mas importante pa kesa sa talento lang. Gets mo? Oo, parang yung recipe ba? Kailangan tama ang ingredients at sukat. Hindi lang basta may magagaling kang sangkap. Tama. So, bakit nga ba may mga team na parang hindi makaalis sa kinalalagyan? Baka nasa APEST mix nga ang sagot. Sige, himain na natin to. Sige. Okay, linawin muna natin ha. Itong APEST, hindi ito parang mga titulo lang or posisyon eh. Mas ano sila, mga tungkulin, mga functions. Function, so hindi job title. Isipin mo parang orkestra. Yung apostolic, A, sila yung mga pioneer, di ba? Nagsisimula ng bago, nagtatayo ng pundasyon, sila yung arkitekto. Oo, mga builders. Tapos yung prophetic, P, sila naman yung parang tagapakinig sa Diyos, tagadala ng direksyon, minsan pati pagtutuwid, konsensya, kumbaga. Yung mga nagbibigay linaw sa bakit at saan papunta. Tapos evangelistic, E, sila yung tulay palabas. Mahusay kumonekta, mag-share ng message sa iba. Mga communicator, recruiter. Tapos shepherding o pastoral, ito yung puso. Tagapag-alaga, nagpapatibay ng samahan. Sila yung nag-aalaga sa mga tao sa loob. People person. At panghuli, teaching, T. Sila yung nagpapalinaw ng katotohanan, nagbibigay ng structure sa kaalaman, pundasyon ng pag-unawa. Okay, so A, P, E, S, T. Malinaw yung roles. Ngayon, dito papasok yung sinasabi sa source na common na issue. Ano yon? Madalas daw, maraming teams, lalo na yung mga matagal na, nagiging sobrang kampante sa shepherding at teaching. Yung mga nangangalaga at nagtuturo. Oo, which is good. Kailangan sila para sa katatagan, sa lalim. Pero, ito yung catch. Madalas hindi sila sapat para itulak yung grupo palabas. Para mag-innovate, para mag-reach out. Makes sense. Parang nagiging masyadang komportable sa loob. Eksakto. Kung walang apostolic na nag-i-initiate ng bago, walang prophetic na nagbibigay ng alam mo yon, sharp direction or challenge, tapos walang evangelistic na humahatak ng connection sa labas. Anong mangyayari? Inward-looking yung team. Tumitigil sa paglago, sa pag-abot sa labas. Kaya pala may mga team na parang ang ganda ng samahan, ang daming alam, pero walang bagong nangyayari. Baka puro S at T. Posible. Parang nagiging comfort zone ng kailangan din yung A, P at E para sa yung paggalaw, yung impact sa labas. Grabe, yun pala yung imbalance na sinasabi. Kaya pala kailangan yung interdependence, pagtutulungan. Oo, interdependence. Binibigyan din yan. Hindi pwedeng kanya-kanya. Yung lakas ng isa, kailangan suportahan yung iba. Halimbawa, Like yung vision ng apostle. Gano'n man kalaki yan, kailangan may prophetic insight para manatiling aligned sa dapat. Tapos yung mga taong na-reach out ng evangelist. kailangan ng shepherd para maalagaan at ng teacher para lumalim sila. Gets ko na. Parang ecosystem. Tama. Parang ecosystem or yung orchestra nga. Hindi pwedeng puro violin lang o puro drums. Kailangan lahat tumutugtog ng part nila. Okay. Tapos may nabanggit din kanina yung irreducible core. Ano yon? Parang ang lalim pakinggan. Yun. Simple lang naman yung concept. Yung irreducible core, ayon sa source, yung pinaka-basic na team. Yung minimum combination na kailangan para makapagsimula ng something new, lalo na sa pioneering work. Ano yung combination na yon? Madalas daw,
APRE, Apostolic, Prophetic, Evangelistic. Sila yung may thrust para mag-umpisa from scratch. Pang-kickstart talaga. Oo. Tapos yung shepherding at teaching, papasok sila later on para sa sustainability, para alagaan yung nasimulan at palalimin yung pundasyon. Timing din ang importante. Interesting. So, hindi lang basta may APST, kundi pati yung timing at focus depende sa stage ng team or ministry. Mukhang ganun nga. At ang ganda ng dulo nito, 'di ba? Kasi yung layunin ng APEST balance, ayon mismo sa Efeso 4, hindi lang para gumaling yung team natin. Hindi lang productivity. Oo, para daw ito sa paglago ng buong katawan ni Kristo, para maabot yung pagkakaisa sa faith at knowledge hanggang maging ganap na sinasalamin yung kabuuan ni Kristo. Wow! Ang laki ng goal. Hindi lang isang aspeto ni Kristo, kundi lahat. Oo. So, ano ngayon ang mga practical na takeaways para sa iyo na nakikinig? Unang-una siguro, yung susi sa isang dynamic na team, hindi lang talent. Importante yung strategic diversity ng APEST functions. Kailangan balanse. Pangalawa, mahalaga sigurong i-assess mo ano ba yung APEST mix ng team mo ngayon. Saan kayo malakas? Saan baka may kulang or blind spot? May mga tools daw like Team Gifting Matrix para makatulong dito. Hindi para mag-label kundi para maging aware. Para maging intentional. At pangatlo, yung synergy talaga, yung pagtutulungan ng iba't ibang kaloob. Yun ang nagbibigay ng pangmatagalang health at impact, hindi yung nag-aaway or nagsasapawan. Tama, pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. So, bilang pangwakas na hamon, siguro, para sa'yo. Ano yon? Higit pa sa pag-alam ng sarili mong APEST gifting o ng mga kasama mo, paano ka kaya makakagawa ng paraan para bigyang puwang at halaga yung mga APEST functions na baka kulang pa sa team o community ninyo? Oo nga no, paano sila mahanap? Paano sila i-empower? Yun yung challenge. Kasi sa huli, pag nagawa nating kilalanin at paganahin lahat ng kaloob na to, hindi lang team natin ang aangat Mas buo, mas makulay na larawan ni Kristo ang maipapakita natin sa mundo. Sakto. Hanggang sa susunod nating paghimay.